Noong nakaraang buhay ko, para mailigtas si Goting. Nadurag siyang 2 binti ko dahil sa pagkakasagasa. 3 beses niya akong binisita sa ospital. Noong una, sinabi niyang buti nga raw sakin. Sa pangalawa, isinama niya ang bago niyang boyfriend para ipamukha sakin ang relasyon nila. Sa pangatlong beses, bumulong siya sakin. Sa pinakamalambing niyang boses, na ang isang katawang baldado, ay nakakadiring tingnan. Nagtiis ako ng 8 taon sa wheelchair. Namatay ako sa sobrang sakit dahil sa impeksyon mula sa mga sugat sa pagkakahiga. Pagmulat kong muli, bumalik ako sa araw ng aksidente. Halos mabiyak ang eardrums ko sa nakakabinging tunog ng preno. Nakatayo ako sa gilid ng daan. Para akong natuod sa kinatatayuan ko. Sa paningin ko, isang itim na kotseng nawalan ng kontrol ang rumaragasa papalapit sa amin. Ang matinis na tunog ng pagkiskis ng gulong sa kalsada ay nakakakilabot pakinggan. Wala pang 5 metro ang layo. Nakatayo si Goting, ang kababata kong palagi kong pinoprotektahan. Sinadya niyang magsuot ng puting bestida ngayon. Halatang halata na pinaghandaan ang ayos ng buhok niya, na malambot na nakalugay sa kanyang mga balikat. Hawak pa niya yung mineral water na kabibili lang niya sa kantin ng school. At sa tabi niya, nakatayo ang sikat sa buong school na si Zhang Zikheng. Ang campus crush na 2 taon na niyang lihim na gusto. Malinaw na malinaw kong nakita. Nang paparating na ang sasakyan, kinapitan ni Goting ng buong higpit ang braso ni Zhang Zikheng. Halos bumaon na ang mga kuko niya sa laman nito. Nanginginig siya, namumutla ang mga labi niya na parang papel. Puno ng takot ang mga mata niya. Ang eksenang to, parehong-pareho sa nakaraang buhay ko. Pero ngayon, hindi ako sumugod kaagad, hindi tulad ng ginawa ko noon. Parang alon na bumuhos sa akin ang mga alaala. Dala-dala ang lansa ng dugo at ang lamig ng bakal ng wheelchair. Sa nakaraang buhay ko, sa eksaktong sandaling ito, parang baliw akong sumugod papunta kay Goting. At itinulak siya palayo gamit ang buong lakas ko. Pero anong isinukli niya? Sa mismong sandaling itinulak ko siya. Para iligtas si Zhang Zikheng. Siya naman ang nagtulak sa akin pasulong. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang tingin niya noon. Hindi pagkataranta, kundi pagkalkula. Yung lamig na parabang sinasabing, sakto, may pakinabang ka pala. Tapos, bumagsak ako sa harap ng mga gulong. Noong nagulungan ang 2 kong binti, yung sakit, hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Ang tunog ng mga buto kong nadudurog, ang pakiramdam ng dugong tumitilamsik, at ang mga sigaw ng mga tao sa paligid. Lahat yun naghalo-halo, parang isang bangungot na hinding-hindi mo na magigisingan. Sabi ng doktor, habang buhay na raw akong hindi makakatayo. Noong mga panahong nasa ospital ako, 3 beses lang akong dinalaw ni Goting. Ang una, 1 linggo pagkatapos ng aksidente. May dala siyang isang bouquet ng loyloy na carnation, nakatayo sa pinto ng kwarto. Nakakunot ang noo niya habang tinitingnan ako sa wheelchair. Sabi niya, "Shu Chen, bakit ba kasi ang lampa-lampa mo?" Yung tono niya, parang ang gan-gan lang.